Bilang ako na namumuhay na si Jesucristo, nananahan sa akin ang salita ng Diyos na Ama, kaya ako ay nagiging in Christ likeness, nakawangis po ni Jesucristo, kung saan sinusunod ko ang kalooban ng Ama, ng ating banal na Amang Diyos sa langit. So, ginamit po ako ng Diyos na Ama upang siya ay makapagligtas sa mga nakikinig. Yan po ang kasagutan ko. Na si Jesucristo, na salita ng Diyos, na ito'y salita ng Diyos, kapag mananahan sa inyo ang salita ng Diyos, automatic, you will be in Christ likeness. There's no need na tawagin mo si Jesucristo. Kasi kung tatawagin mo si Jesucristo, it means you are not yet living in Christ likeness. Kasi nga, malayo si Jesucristo, tatawagin mo pa siya. Ngayon, sino ngayon ang nag-separate kay Jesucristo sa banal na Ama? Ako na hindi na kailangan tumawag kay Jesucristo. Kasi nga, nananahan na siya sa akin. Nananahan ang salita ng Diyos na Ama ukol kay Jesucristo. Kaya nga, I'm living in the likeness of Christ, not in the likeness of Moses, not in the likeness of Paul, apostle, not in the likeness of all the disciples. Ngayon, katulad kay Thomas, the disciple, ang alagad ni Jesucristo na si Thomas. Di ba si Thomas, nabigla siya? O Diyos, aking Panginoon. Panginoon at Diyos ko. Ngayon, believing Thomas na tumawag si Thomas kay Jesus bilang Diyos, ngayon susundin mo si Thomas, then you are in Thomas likeness, not in Christ likeness. Ano ba sabi ng banal na Amang Diyos sa langit? Ano ba sabi ni Jehovah? Ano ba sabi niya? Pakinggan nyo, ito ang kalugod-lugod kong anak. Pakinggan nyo siya. Tapos sabi ni Jesucristo, tawag kayo ng Panginoon, Panginoon sa akin, pero hindi nyo ginagawa mga sinasabi ko. Ang totoong nakikinig kay Jesucristo, ang totoong nakikinig sa nababasa mo sa Biblia, ay mismo yaong mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos na Ama. Ano ba ang pagkain ni Jesucristo? Ano ba sabi ni Jesucristo? Ang pagkain ko, ang pagsunod sa kalooban ng banal na Ama. Kaya minsan ako, I don't have peace. Wala ang kapayapaan. Parang patay ang pamumuhay ko kapag hindi ako makapag-share sa salita ng Diyos na Ama. Kapag hindi ko magawa yung mga kalooban ni banal na Ama. Kapag hindi ko siya na-express. Kapag I don't have peace when I am living in the world without sharing the Word of God. Kaya naman totoo. It is true that the food of the Son of God is doing the will of God. Makikita mo yan sa John 4 ata? Sa John chapter 4. Ang pagkain ko ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na Ama.